Magandang hapon mga idol. Ngayon po is August 15, 2025 and yan, preparing po tayo sa ating indoor bifloc technology for shrimp. Yan, kung saan napag-aralan po natin doon sa Malaysia mga idol kung paano mag-alaga ng shrimp na malayo po sa dagat. So indoor po ito siya. So ito is fresh water. Tapos nilagyan lang po natin ng asin. Medyo maganda pala yung mukha ng tubig compare sa yung fresh water lang, kasi kapag may asin siya may mga bubbles po siya. At saka ayan yan, parang pinong-pino yung kanyang bubbles. At nilagyan na po natin ng aerator sa pinakagitna dyan mga idol para ma-maximize po talaga yung dissolved oxygen. So meron din naman paikot na yung aeration natin. Kung makita nyo po, same pa rin yung setup natin yung kagaya dati. Yun nga lang, in center meron po tayong aeration dyan. So yung aeration po natin, ito po yan, from Sir Road po ito siya mga idol. Yan, dahil bawal po yung bakal, dahil pag maalat is mabilis po siyang mag-oxidize. Oxidize ba tawag yun, magkalawang. Bato na lang po ang nilagay natin. So ganyan po. Alright, good luck aeration. Ayan, syempre after that siguro pag makuha na siguro natin ng mga 10 to 15 ppt, mag-start na rin po tayo mag-culture ng probiotics natin. Yan, almost same kasi nag-work naman po itong aqua nitrifying odor fixing probiotics po mga idol sa ating tilapia, sa ating hito for more than 2 years na na-practice natin. I think it will work pa rin po sa ating indoor shrimp bifloc technology. Yan, so check natin. Ito yung ating salinity meter. Yan, nakakalibrate din po ito. Yan. Yan, shake natin. 8.7 ppt. Yan ang kanyang salinity. So, meaning, kailan pa siguro natin at least siguro mga 13 to 15 para medyo maganda-ganda siguro. At least kahit minimum lang of 10, kasi doon sa pinag-aralan natin I think 5 to 20 ppt ang suitable for indoor shrimp bifloc technology, pero sa atin siguro kailangan natin siguro kahit 12 to 15 pwede na yon siya. So dalawang sako ng asin dito sa atin, naka 8.7 lang po tayo. So ito po is 5.5 cubic mga idol kapag umabot siya ng 80. So ito po yung 80 cm na taas ng ating pan. Yan, ito is 85 na. So medyo mababa po yung ano niya po, height. Yan, dahil naka funnel type po siya. So sige lang, at least siguro sa 5.5 cubic na sinukat natin ng volume ng tubig niya, siguro subukan natin sa first time siguro kung may makuha tayong source ng PL10 na shrimp, siguro 3,000. Kasi syempre trial and error pa lang, baka first salang pa lang natin, marami ng mortality. So this is a trial mga idol, so hindi namin advice na gayahan nyo po agad kami dahil first time pa lang din namin gagawin. So trial and error, hopefully magsa-success din like sa ating mga tilapia at saka hito previously. Sana pala rin po tayo. Ayan, so yung aeration natin, dalawa pa rin yung aeration natin. Yan, gumawa na rin tayo ng settling tank, isa lang po yan, tsaka yung isa para sa kabila, pero ito lang na pan muna ang gagawin natin, subukan natin. So may settling tank po tayo dyan, may submersible pan din tayo, pump, sorry, dahil kapag tumaas ng mga I think siguro mga 10 to 15 yung flock count natin, meron din tayong improvise na imhoff cone na ginawa. Iraran natin yung ating settling tank kapag more than 15 yung ating flock count. Yan dito. So ito yan siya mga idol. Yan, so sana pala rin magkukulture din po tayo na few days from now, magkukulture na po tayo ng ating inoculant or yung ating beneficial microorganism na Orobiotics aqua nitrifying. Yan, kasi meron na ito siyang mga mga nitrifying bacteria at saka dinitrifying. Ayan, hopefully magsa-success. Yan, abutin lang po natin yung 80 cm.
yung tubig natin na level. Yan. I think sa seminar po kasi namin mga 1 week 2 weeks na pan preparation, pan treatment, tapos 2 weeks na culture ng probiotics. So I think shortcut natin ng 10 days, susubukan ko lang po na 5 days instead na 2 weeks yung pan treatment. Gagawin ko lang 5 days. Ito is trial lang. And then yung pag-culture ng probiotics, instead na 2 weeks din, gagawin ko lang po siya 5 days muna sa trial. Kasi for sure, nasubukan ko ito kasi yung probiotics na Aqua Nitrify, ang bilis po siyang mag-multiply. So kapag na-achieve po natin yung at least 5 ml or 5 ml na flock count sa ating IMHOFCO na ginawa, I think it's time na para maglagay ng shrimp. So mabilis po kasi ito tested ko na to. And the same time, ang shrimp natin na mag-scout pa tayo saan tayo kukuha, pero may mga prospect na tayong kukunan, sana matulungan tayo. Abangan nyo po mga idol, sana mag-success lang talaga ito kasi kapag nag-success po ito, may tuturo po namin ito soon, na kahit malayo po tayo sa dagat, kahit in the middle of the city po tayo, kahit nasa taas po tayo ng bundok, as long as may tubig at saka may asin, pwede po tayong mag-alaga ng shrimp o vanami or hipon. Yan siya mga idol. See you. Thank you. Abangan niyo po mga idol. Update natin.